may nubos. Ayan. Kagabi kasi nininis ko yan. Ginamit ko nang umuulan. Hindi ko na nalinis. Konting putik lang naman. Buti na nga lang, di nagdikit-dikit yung putik eh. Nakalimutan ko. Ayan, dahil hindi pa natin gamay ang operations or bagong operations process sa shop, papasyal ulit tayo doon. Nakalimutan ko yung vape ko. Wala tayong oxygen. Naputulan na naman pala tayo ng bushing o tornilyo dito sa may pipe, kaya may nagpa-vibrate ako, naririnig eh. So papalitan natin yan. Hopefully today magawan natin ang paraan, no? Kailangan lang naman ng bushing at saka tornilyo dyan eh. Tapos okay, no? Yun nga lang, hindi ko alam kung maraming ginagawa si Mo. Kung marami, naigats tayo. Tsaka dadaan muna ako ng shop saglit, tapos babalik ulit. Huwag na lang sanang maputulan. Baka maputol pa yung isa, yari tayo. Tsaka hindi ko na sinisindihan yung radiator nya, guys. Tignan natin kung gaano kainit siya ngayon. So far 73, okay pa naman yan eh. Siguro pag umabot ng 90 to, doon ako medyo mag-aalala. Then kasi in-advise sa atin ni Pap eh. Kasi mga 232 nila, hindi man umabot yata ng 90 yung temperature. 73 pa rin, so good siya, no? Binirit ko na, tapos medyo ilang minuto na ba tayo nagda-drive. So dapat mainit na siya eh, pero okay na okay pa rin siya ngayon. 72. Umaba pa. So hindi talaga stress yung makina niya. Kaya pala mabagal si kuya, may dalang yelo. Sarap. Pag dito tayo, guys, hindi ako magpo-full throttle. Pag lang talaga sobrang haba ng daan at saka walang tao. So mga nagre-request na gustong i-top speed to, hintay lang po, bossing. Wala akong lakas mag top speed dito sa may city eh. Ano sabi ko? Wala akong lakas ng loob, tama. Baka papa-top speed ko na lang sa mga tropa. Dito ako dadaan sa left side kasi bibili ako ng bolts para doon sa natanggal na tornilyo doon sa may pipe. Stainless dapat daw eh. Mas matibay siguro. Ano yun? Teka nga lang. Parang may narinig ako eh. Wala naman. Yung gustong-gusto pa nyo, takot lang talaga ako. Huwag dito sa maraming sasakyan. Mahirap labanan talaga ng trauma. Sa mga di nakakaalam, guys, na aksidente na ako dati, years ago pa naman yun. Dahil sa aso. So nasa tayo eh, sa daan ng La Pieta, alas 6 ng umaga. Siguro takbo ko to nasa 60 lang naman. Tapos medyo
medyo lumilintik. Ayun, biglang dumaan yung aso. Tinamaan ko. Tapos, ayun nga. Ayun na nga. Nako po, may aksidente. Ay, pumapasok yung kulay puti na sasakyan. Tapos parang kinat niya, no? Or ewan. Ayan, wag muna tayo mag full throttle. Doon muna. Ang ganda ng ano niya ngayon, suspension niya. Pero kailangan pa nga, sabi nga ni Joshua yung sa harap, kailangan pang tigasan ng konti. Pero hindi na siya nagbabounce tulad ng dati. So okay naman siguro yan. 83 pa lang or 85 sabihin na natin sa A-Racer. Malamig pa rin siya. Asa na ba yung nuts and bolts dito? Hanapin natin. Naiilang ako dito sa phone ko, baka mahulog eh. Asa na ba yun? Andito lang yun eh, nuts and bolts. Ayun. Huli ka. Kita ka rin. Ate, meron po kayong stainless na bolt. Ito yung size daw. 4 inches yata yan. Tapos half thread. Stainless. Papa, meron kayo stainless, boss? 412 ka ring sukat na eh. 4? Wala mo ini, boss. Ini. 3? Ayun lang. Wala sila dito. Ibali, hanap tayo sa iba. Marami naman nuts and bolts dito eh. Pero dadaan muna ako ng shop. Napakainit ng panahon. Yeah. Daan muna ako shop. Iwan muna natin yung toaster. Tapos check muna tayo bago tayo umalis ulit. Ay, sarado na nga pala to. Pero dalawa naman daan eh. Ito yung isa eh. Dati kasi may ilusutan dyan. Ano kayang gagawin nila dyan? Baka entrance papuntang Rockwell, no? Parang yan yung pinaka main entrance kung galing ka doon sa Paporak. Yung pipe niya to eh. Ganyan din nangyari dati. Parang ang ingay. Kailangan siguro may spacer na parang rubber to, para madampen din yung vibration. Kasi nakakaputol din ng ano eh, ng bolts eh. Ayun, so guys, mamaya ulit pag papunta na tayo kina Mo, doon natin tuloy ang vlog. See you later. Ay, meron. Okay, hanap tayo ng bolts. Tapos tong para sa kitchen. So kulang ang tong namin. Saan na nga ba kasi yung nuts and bolts na yun? Nakalimutan ko. Sa main road. Pupunta tayong main road. Tayo damaan sa may palengke. Dapat pala dinala ko yung bag ko. Nuts and bolts muna tayo. Baka mahirapan ako maghanap. Malapit lang pala kina Loloy yun ah. Ito pala yung 268. Dapat pala pumunta na ako dyan. Meron nga pala nagtanong sa akin kanina sa, yun nga, kasi nagtanong ako nung next topic na gustong pag-usapan, di ba?
Pangalan natin ng Jason or something, basta J nag-i-start yung pangalan niya. So hindi ko siya iniiwanan kung saan-saan talaga, dahil dati nakalabas talaga yung ECU niya, no, na dito sa may cover ng tangke. Hanggang ngayon naman hindi ko siya basta-basta iniiwanan. Kung iwanan ko man siya, malapit talaga sa guard, kasi ang daming nakawan ngayon eh. Tapos biglang makikita mo na ng motor mo walang shock o kaya walang pipe. Yung nakita ko walang pipe eh, nanakaw yung red lock niya. Eto, dito tayo R6 oh, yung kanina ano eh, kamukha nung kay Bossing, kaso black lang yun. Nakahanap din tayo kaso hindi siya stainless. Pwede na siguro yun, wala tayong magagawa eh. So ibig sabihin, dahil napuputol yung mga bolts natin, hindi siya super aligned doon sa pasukan ng swing arm siguro, no? Punta muna tayo kinamaw. Sana wala siya masyadong ginagawa. Kung meron, yari. Next, para yun, eto na ulit tayo kina Bossing Momo, ang mekanikong kalbo. Ay may ginagawa si Bap Bap. Hugi na yan Mark, naputulan tayo. Naputol na naman. Kuya Kim. Alright, tapos na. Napaayos na rin natin yung bushing dun sa pipe. Tsaka yung fan natin, pinabaliktad na natin yung ikot. Hanap naman tayo ng tongs. Para hindi nahihirapan ang kitchen personnel natin. Saan na ba yung 268 dito? Alam ko sa left side ba yun? Left side. Left nga. No left turn. Ayun lang. Bawal pala. Doon na. Ay, naririnig pa rin ako. Ay, pwede naman pala dito. Dito na lang tayo. May itong dito eh. Diba, bilis lang. Ito lang problema, wala akong lalagyan talaga ng mga gamit. So hawak-hawak ko na lang muna siya. Pwede naman dito sa harap pala. Kopya. Bomba. Ginawang big bike. Ganda ng Aerox niya, no? Kita nyo ba? Labasan din ng mga ano, estudyante. Oy, Bossing. Ako. Takot. Thank you, boss. Okay. We are here. Ay, may power pala eh. Pwede dyan. Thank you. Okay guys, see you in a bit ulit. Ay, grabe yung uka dito. Yak. Lalim. Dito tayo sa may likod dadaan para mabirit natin si Julia. Oh, yung ganda ng ano nyo. Parang pang show. Classic. Pogi oh. Transparent siya. Ang pogi naman nun.
Parang sakit sa ulo ata yung transparent yung kaha, no? Kasi madumihan lang ng konti, kitang-kita mo agad sa loob eh. So kailangan mong kalasin. Matrabaho nga lang. Try kung hindi, actually pwede. Sindihan ko nga mamaya yung fan nito para makikita natin kung ano yung, kung may tulong nga ba siya. Kasi okay naman ngayon yung temperature niya eh, 72. Pinakamainit niya nasa 85 yung kanina yata, 85 or 83 yata yun. Wala talagang tulong mga side mirror na to. Kaya wag na wag yung gagayahin yan guys, forma lang yan. Ayun, taas kong konti. Yun. Yan, medyo kita na. Kanina wala akong makita eh. Gandang mag-rides ng gantong panahon, no? Hindi sobrang init, saktong-sakto lang. Kung saan ang ganyan yung ano eh, yung panahon pag alas 11 hanggang alas 5, no? Sarap siguro nun. Sindihan ko yung fan nito para matesting natin ang difference niya. Kung lalabing nga ba talaga, mas malabing pa siya sa 73. Kita natin. Ay, nailang ako sa phone ko. Sisiw sa kanya 100, no? So, saktong-sakto lang tayo na piga dito eh. So, nasa half throttle and then konting-konti. Hindi siya full throttle eh. Saka na tayo magpo-full throttle. Gusto ko bitinin ko muna kayo. So mas okay nga talaga yung ano niya, fan niya, since dati kasi pag ganun na yung birit ko nasa 90 plus na yun eh. Ngayon nasa 76 oh. So laking difference talaga. Grabing hatak niya. Yun oh. May hatak kahit sa ang ano eh, piga eh. Ang BYD na to talaga nagpaparamdam sa akin. Ang ganda talaga ng sasakyan na yun. Ang simpleng tignan, ng elegante, futuristic na ewan. Bukas nga pala guys, baka or mamaya yata siguro, hindi natin alam, kukunin ni David yung napananulan niyang damit sa akin. So baka magpunta na lang siya sa bahay para i-pick up yung damit na napanalunan. Tapos alam ko may sticker na siya eh, so di na niya kailangan ng sticker. Pero congratulations sa'yo David sa dahil nanalo ka ng t-shirt. Yan, legit supporter natin yan. Tapos ayun, sakto AOP pa siya, so hindi biased ang pagpilitan natin ng winner. Yun, parang alam niya. Pogi talaga ng version 2 din, oh. Magra-right ka? Oh, bakit? Okay, may e-bike pala. Left pala, sorry. 76, patayin ko nga. Tingnan natin kung tataas yung temperature niya. Feeling ko kahit hindi siya nakasindi eh, okay pa rin siya. Ang sarap talagang tumambay sa labas pag ganyan yung panahon. Saktong-sakto talaga yung temperatura. Di mainit, di malamig. Wala na yung vibrate kanina, yung nararamdaman ko. So goods na siya. Yung vibrate na yun parang galing talaga sa pipe eh. Oh, di ba? Pinasyal ko kayo sa Vera. Binabala ko actually pakita na sa inyo yung mga piyesa ni Snow ngayon eh.
Kaso yun nga lang, stationary siya, nasa bahay lang. Tsaka medyo madumi nga lang siya ngayon. Pero pwede ko naman siyang pakita ko, since matagal ko na rin sinasabi. So bago natin i-end yung vlog na to, papakita ko na yung pyesa niya, kung ano yung itsura ni Snow, para may idea din kayo kung ano yung itsura niya. Pag nakita niyo ako sa daan, nagamit siya, huwag kayong mahiyang humingi ng sticker sa akin, mga lodi. Okay pa naman siya. So hindi talaga accurate to, no? Tingnan natin kung sindihan ko yung fan niya. Tingnan ko kung lalamig siya. Inayos na natin yung buga ng ano niya, fan eh. Hintayin natin ng konti. Doon bumaba, no? Yeah, igarahin na natin si Julia. Ang dumi niyo. Okay, so ano to? Parang powder to, powder nga. Yung anak ko. Hindi ko lang alam anong tawag sa caliper na to. S22 ba yung tawag dito? Parang ano siya, no? Yung gatas. Pero ayan, naka-RCB tayo na 2-pot caliper sa harap. Alam ko switch hose to, hindi ako nagkakamali, or RCB, hindi ko na matandaan. Pero ayan, naka-hose tayo. Tapos naka-master tayo dito, RCB din. Tapos clutch perch, of course. Yung side mirror niya, ito cute lang sila, bilog, bar end side mirror na bilog. Tapos nilagyan natin ng mini visor dito. Ito DIY lang to na ano na phone holder, quick release. Ano pa ba ito, Mattings na Fazio, kulay black, all black siya. Tarmax RCV. Ayan, napakaganda ng shock na to, guys. Ang pogi pa yung tignan, no, 'di ba? Elegante. And lastly, ano pa ba? Ito. Yung cover ng kanyang tambutso or guard. Ayun na siya, very simple lang. Pang daily lang naman to. Para kay misis, pang hatid sundo ng mga bata. Tapos, ayun na. Ganun lang siya. Simple lang ang pyesa ni Fazio or Snow. Tapos, itong si Angel, yung 450 SR natin, hindi ko siya masyado nagagamit. Pero sa mga gustong bumili, ayan siya. Naka-post siyang 220k. Slightly negotiable pero mura na yan, guys. Kasi sa iba, 240 to 260k. So, naka ano siya, stabilizer na carbon. Tapos, ang ninagay ko lang dito, bagong palit tong canister niya. Na Akrapovic siya yan. Diba? Bagong bago pa siya. Ang ganda ng tunog niyan, guys. The rest, all stock. Wala naman akong binago. Kailangan nyo lang siyang pa-tune up. Pa-change oil syempre. Since ano pa ba? Ayun na. Yung issue nito, guys, actually wala naman siyang issue sa performance. Okay na okay yan. Kailangan nyo lang siyang pa-change oil. Ano pa ba? Wala na eh. Oo. May gas-gas siya dito. Ayan. So parang yung unang owner nito, baka natumba niya sa kaka-move ng motor. Yan lang naman siya. Wala siya kasing, walang basag eh. So feeling ko talaga natumba lang niya. Kabilahan to eh. Baka hindi siya sanay mag big bike, no? Hindi ko alam. Ayan siya. So yan lang naman, very minor. Hindi naman siya halata. Good working condition, walang issue. Brembo caliper siya, of course. Tapos ang dali niyang gamitin, promise. Mag-enjoy kayo dyan kasi sobrang gaan niya. And that's it, guys. I hope you enjoyed watching the vlog. And syempre, I'll see you sa next one. Peace.